Mga grupo ng kulto, nasa Luzon na daw. Ano nga ba ang dapat nating gawin o ipanlaban sa kanila para hindi sila makagambala sa ating mga kabahayan? Nung mga nakaraang araw, nag-viral ang kulto sa may Misamis Occidental sa may Mindanao at nakuhanan pa ng video ang mga ilan sa mga membro nito. Halos 3 araw ang mga taong hindi nakatulog sa may bandang Mindanao kung saan nangyari ang pangangatok sa mga kabahayan na mga pinaniniwalaang miyembro ng kulto. 2 araw na dumaan ay nakagawa tayo ng video patungkol sa mga kulto, kung ano nga ba ito at mga ginagawa nila. Pwede nyo siyang panoorin sa ating channel at makikita nyo dyan sa may bandang baba ng video na to ay mayroon link na pwede nyo i-click. Ngunit kung ayaw nyo nang umalis sa video na to at gusto nyo manood, i-explain ko sa inyo uli kung ano nga ba ang mga kulto at kung ano nga ba ang mga kanilang ginagawa pag sila'y kumakatok sa ating tahanan. Ngunit iiksiyan ko na lamang ang eksplanasyon dito sa video ito para mas pagtuunan natin ng pansin ang mga kumakalat na mga balita na nasa Luzon na raw ang kulto. Ang mga kulto ay isang samahan ng mga hindi ordinaryong mga tao. Hindi sila Katoliko o Christian na naniniwala kay Jesus Christ. Hindi rin naman din sila Muslim na naniniwala kay Allah. At mas lalong hindi sila multo o kaya espirito na kumakalat sa iba't ibang social media. Magkatunog lamang sila na multo at kulto pero hindi sila magkaparehas. At 100% mga tunay na tao sila, subalit iba ang kanilang kaisipan at hindi katulad natin mga normal na tao. Hindi rin sila nakikihalibilo sa lipunan at ayaw na ayaw nila ang mga libro katulad ng Biblia. Sa kadahilan ng iba ang kanilang sinasamba at hindi ng katulad ng sa atin. Sa gabi kumakatok ang mga kulto sa ating mga kabahayan sa kadahilan ng konti ang tao sa labas at malaya silang kakapaglakad. At para din sa kaalaman ng lahat, ang kulto ay hindi mabilis at hindi agresibo ang kanilang mga kilos. Kadalasang kalmado lamang ito at tila ba'y nagpuprosesyon lamang papunta sa mga kabahayan. At kung nasa tapat na mismo sila ng ating mga kabahayan, naghahanap sila ng kagamitan na pwede nilang dasalan at gawan ng ritual at kung sino man nagmamay-ari nito ay siyang magbubukas ng pinto, hudyat na para sila ikunin ng mga pinangangambahang miyembro ng kulto. Isasagawa ang ritual sa pagitan ng alas 12 ng hating gabi at madaling araw ng alas 3. Kadalasang iniaalay nila ay ang kababaihan na mga birhen. At kung tapos na ang ritual, ikaw ay isang ganap na kulto para maghasik ng lagim sa mga kabahayan sa mga susunod na mga henerasyon. Bagamat mga tao sila, may nahuhuli ring kulto sa ibang bansa, katulad na rin ng nahuhuling kulto sa Mindanao. Bagamat pinagtatawanan ng makabagong henerasyon, lalo na ang mga kabataan ngayon na pagnanakaw lamang ang mga nahuhuling kulto. Subalit may mga pag-aaral sa ibang bansa na totoo ang mga samahan na ito. Kaya't pinangangambahan ng mga iba nating kababayan na ang pagpunta ng kulto sa Luzon ay totoo nga ba? Well, marami lang talaga sumasakay sa ganitong issue pero wala pa namang kumakalat na video patungkol sa mga kulto sa Luzon. Alam ko ayaw nyong mapasakop nila o ayaw natin na madamay sa ganitong gawain. Kaya't sinaliksik ko kung ano nga ba ang pwedeng makatulong sa atin para mailayo sila o maitaboy sa ating mga pamamahay. Base sa mga nakausap ko nakatatanda na ginagawa nila ang mga ganitong gawain para maitaboy sila o maitaboy nila ang mga kulto. Pero bago yan, lubos ako nagpapasalamat sa iyo dahil umabot ka sa duluhang bahagi ng ating video. At dahil sa pagkakataong ito, ayaw na kitang mawala dito sa channel na to.
Kaya't sasamantalahin ko na, pwede ka bang mag-subscribe dito sa channel ni Pipoy Tandok o channel natin para ikaw ang unang-unang makakapanood sa susunod nating video. Dito nag-a-upload tayo ng mga kakaibang kwento at mga trendings, virals at mga tutorial at kung ano-ano pa. Kaya't kung ayaw mo mahuli, sabay-sabay tayong manood dito lang sa channel natin. Kung saan ikaw ang unang-unang makakaalam at makakapanood sa ating mundong ginagalawan. Sabi ng mga matatanda, ang kauna-unahan nilang ginagawa para maitaboy ang mga kulto ay ang paglalagay ng isang basong tubig sa kanilang bubungan o kaya sa labas ng bahay. Dito sa tubig na to, malakas ang pangontra nito sa mga dasal na isinasagawa sa labas ng bahay nyo ng mga kulto. Ikalawa ay ang pagpapasok ng mga tsinyelas o mga kagamitan nyo sa loob ng bahay. Sa pamamagitan nito, nakokontra ang kaisipan ng isang kulto na walang tao sa inyong bahay at wala silang mabibiktima o marirecruit na sumama sa kanila. At ikatlo, ang paglalagay ng Biblia sa labas ng pinto. Sa pamamagitan nito, nakokontra ang ritual na isinasagawa sa labas ng pinto na kung saan iba ang sinasambit ng mga salitain habang may Biblia sa kanilang harapan. Nakokontra ang mga bawat enerhiya na pumapalibot sa bawat paligid. Ikaapat, mag-alaga ng aso dahil alam naman natin na tao ang kulto at agresibo ang aso sa mga hindi kilala. Sa paraan na ito, walang manghihimasok sa inyong bakuran at walang magtatangkang katukin ang inyong mga pinto. Panglima, kung ikay nakakaluwag-luwag sa buhay, magpakabit ka ng CCTV para ma-detect mo kung may nakakapasok mang ibang tao sa inyong bakuran, gaya na lamang ng nahuli sa Mindanao. Sa paraan na ito, madedetect mo o mapapanood mo ang bawat galaw ng isang kulto sa inyong bakuran. At ang panghuli ay ang magdasal sa tunay na lumikha para gabayan tayo sa araw-araw na pamumuhay at mailayo tayo sa mga kapahamakan. Isang magaan na gawain pero mabigat ang resulta, kaya't huwag nating kakalimutan ang magdasal at magpasalamat na hanggang ngayon ay ligtas pa rin tayo. At kung gusto mo pa ng ganitong usapin, aantayin ko ang iyong pag-subscribe at magkikita-kita na lang tayo sa susunod nating video. O paano ba yan?